Nadulot si Trump ng sakuna para sa Tehran at Moscow matapos subukan ng Iran at Russia ang kapangyarihan ng Amerika sa dalawang harapan ng sabay. Sa Golpo, gamit ang mga drone, banta at negosasyong nuklear. Sa Europa, kung saan isang drone ng Russia ang tumama sa isang gusaling tirahan sa Galate, Romania sa sensitibong hangganan ng NATO. Ngayong Biyernes, ika-29 ng Mayo, 2026 humarap ang White House sa isang dobling bitag, ngunit hindi sumasali si Trump sa laro ng sigawan. Pinigil niya ang pampublikong pahayag, hinahayaan si J.D. Vance suriin ang diplomatikong sitwasyon at pinananatili ang pinal na desisyon sa Iran deal sa kanyang mesa. Para sa mga nakakaintindi, ito ay pagkontrol sa pag-igting. Layunin ng Tehran makuha ang konsesyon gamit ang enerhiya at tensyong militar. Gusto ng Moscow makita kung lalapit ang NATO sa Washington matapos ang bawat udyok. Ano ang sinusubok nila? Bakit pinigilan ni Trump ang pahayag? Paano ginagawang kapinsalaan ng White House ang pang-uudyok? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Lalong lumala ang krisis matapos ipayuwatig ng mga opisyal ng Amerika na malapit nang magkasundo ang Estados Unidos at Iran sa isang memorandum para palawigin ang tigil putukan ng 60 araw, muling buksan ang kipot ng Hormuz at simulan ang pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran. Sinabi ni J.D. Vance na may progreso pero nilinaw niyang nakasalalay kay Trump ang pag-apruba. Diyan pumapasok ang bigat ng sitwasyon laban sa Tehran. Nakasalalay pa rin sa pirma ni Trump ang kasunduan at napilitan lang ang rehimen makipagnegosasyon dahil sa presyur ng militar, mga sanksyon at banta sa ekonomiya. Hindi lumalabas si Trump bilang naipit na panggulo, kundi bilang taong pinapagsalita muna ang iba habang siya ang may desisyon. Si Vance ang namamagitan, sinusubukan ng mga tagapayo ang mga termino, binabantayan ng kagawaran ng pananalapi ang langis at nananatili ang mga militar sa riyon. Mahirap pumili. Huwag bigyan ng Iran ng digmaan na gustong ibenta ng rehimen bilang paglaban, pero huwag din luwagan ng presyon hanggat walang konkretong garantiya. Tinalakay ng mga mambabatas ng Iran ang mga pulang linya, uranium enrichment, kontrol sa Hormuz at pag-alis ng mga sanksyon. Alam ng rehimen na kung hindi sila magpapakita ng katatagan, mawawalan sila ng autoridad sa harap ng revolusyonaryong gwardiya at matitigas na sektor. Dahil dito, matigas magsalita ang Tehran, pero sabay din itong nakikipagnegosasyon sa diplomatikong paraan. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng nagpapasya kung kailan pipirma, at sa kasong ito, nasa Washington pa rin ang huling desisyon. Alam ni Trump na ang isang ganap na digmaan ay maaari magdulot ng napakalaking gastos, pero alam din niya kung susuko siya ng walang pressure, uulitin lang ng Iran ang parehong pananakot sa susunod. Ang paraan ng pagpapakita ng lakas ay ang makipagnegosasyon mula sa posisyon ng lakas, hindi sa pamamagitan ng magagandang salita. Habang sinusubok ng Tehran ang Amerika, sinusubok din ng Moscow ang pasensya ng NATO sa silangang Europa. Tumama ang drone ng Russia sa apartment sa Galaxis, Romania habang inaatake ang Ukraine malapit sa hangganan. 2 tao ang nasugatan at sinabi ng mga autoridad ng Romania na pumasok ang drone sa himpapawid ng bansa bago tumama sa gusali. Miyembro ng NATO ang Romania, kaya nagbabago ang bigat ng isyung pampulitika ng kaso. Hindi ito malayong insidente, kundi provokasyon sa gilid ng alyansang militar na nakadepende sa pamumuno ng Amerika. Kinondena ng NATO ang kilos ng Russia at iginiit na poprotektahan ang mga kaalyadong teritoryo na mobilisa ang mga eroplanong pandigmang F-16 ng Romania. Hindi kailangan gawing palabas ni Trump ang pagtugon sa bawat drone. Kapag sinusubok ng kalaban ng hangganan, maling magpakita ng emosyonal, pampubliko at inaasahang reaksyon. Sanay na dito ang Moscow. Si Dmitry Medvedev, mataas na opisyal ng Russia, ay lalo pang nang-asar sa mga Europeo sa pagsasabing posibleng magpatuloy ang mga insidente ng drone. Ipinapakita ng pahayag na ito ang tangka ng Russia na gawing normal ang mga paglabag at itulak ang NATO sa pagkataranta. Walang makukuha si Trump kung siya lang ang sasalo sa pagkabalisa ng Europa. Pinakamahirap ang hilingin na mismong alyansa ang palakasin ang depensang kontra-drone, protektahan ng hangganan at huwag umasa sa Washington sa bawat emerhensya. Ang makasaysayang pangyayaring nagpapaliwanag ng ganitong paninindigan ay naganap noong 2001 nang bumangga ang Amerikanong EP-3 spy plane sa Chinese fighter jet malapit sa Hainan at nakadetin sa China ang tripulasyon ng Estados Unidos. Hindi agad ginawang digmaan ni George W. Bush ang krisis sa harap ng mga kamera. Nagbigay presyon ang Washington at nakipagnegosasyon, iningatan ng mga salita at naibalik ang mga sundalo.
Ipinakita noon ang isang lumang tuntunin ng kapangyarihan. Hindi kailangang sumigaw ang isang superpower para igalang. Mabigat din ang paghahambing sa Europa. Maraming bansang Europeo ang mariing kumukondena sa Moscow pero tumatakbo pa rin sila sa Washington kapag may banta. Direktang nararanasan ng Romania ang epekto ng drone ng Russia, binabantayan ng Poland ang hangganan, humingi ng dagdag na puwersa ang mga bansang Baltiko at binubuo muli ng Alemanya ang estrukturang militar. Tinitingnan ni Trump ang sitwasyong ito na may malinaw na panawagan. Kailangang kumilos ang mga kaalyado bilang tunay na kaalyado, hindi bilang mga palaging umaasa. Hindi dapat puro preskon at paniningil sa mga Amerikanong nagbabayad ng buwis ang depensa ng kanluran. Sa gitnang silangan, ibang hinihingi pero pareho ang lohika. Gusto ng mga bansa sa Gulpo ng katatagan sa mga ruta ng enerhiya. Gusto ng Israel na pigilan ang pag-usad ng nuclear ng Iran. At gusto ng Iran na makaligtas sa politika ng hindi mukhang talunan. Ginagamit ni Trump ang alitan para pilitin ang bawat sangkot na panig na ipakita ang tunay nilang hangarin. Kung nais sila ng ginhawa, dapat nilang tanggapin ang kontrol at magbukas ng daan. Kung nais ng mga kaalyadong Arabo ng katatagan, dapat silang suportahan ng solusyong hindi ginagantimpalaan ang pananakot. Ipinapakita ng pagdalo ng kalihim ng pananalapi sa White House na hindi lang militar ang krisis. Langes, inflasyon, transportasyon, seguro sa dagat at kumpiyansa na mamumuhunan ay pinagisa na sa isang usapin. Alam ni Trump na ang maling desisyon sa Golpo ay pwedeng agad magpataas ng presyo ng gasolina at bilihin. Kaya naman, kailangang mas mahinahon kaysa maingay ang estratehiya. Ang padalos-dalos na pag-atake ay maaaring magbigay aliw sa mga komentarista ng ilang oras, pero magdudulot ng pangmatagalang krisis. Ang susunod na yugto ay mahalaga at kailangang patunayan ng NATO na kaya nitong protektahan ng hangganan nito nang hindi laging umaasa sa pahayag ng Amerika. Ngayon, kailangang harapin ng Tehran at Moscow ang isang pangulo na hindi ibinubunyag ang magiging tugon at pinipilit ang mga kaalyado at kalaban na maglaro sa pressure ng Amerika. Ako, tungkol sa NATO. Eu sou Milson Alves, internacional. Ito ay para mas maayos ang pagpaalam dahil lahat ng NATO ay naipapaalam. Nasa description ng video ang mga link ng balita. I-like, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad ni Alves.